Siga yan eh. Kung tawagin sa amin. Sabi niya, binabalita nga sa Ugong. Nag-asawa na ako. Sabi ng mga taga sa amin, sino nag-asawa ni Nita? Si Danny? Ay, bakit yung nag-asawa? Si Danny Ugong. Danny Siga. Porsigido. May nanliligaw sa akin. Inaabangan. Talagang binugulpi niya. Talaga? Oo. Inaabangan talaga sinaan niya, binugulpi niya. Talagang kaya hindi na bumabalik. Natatakot na. Natatakot na sa kanya. Nasa harap ako, tapos nasa likod ko yung dad ko, kailangan kong umiyak. So, wala talaga, hindi ko talaga magawang umiyak. Kasi nga, hindi ko kasi talaga, kumbaga parang, yung role is really not for me. Parang para sa akin, doon pa lang sa... Yung para umiyak ako, talagang kinaltukan niya ako ng pasimple. So, talaga napayak na. Sino yung mga closest friends ng Sir Danny? Talagang, siya, dikit na kaibigan talaga niya. Si parang Rudy Fernandez. Yan. Si Roy Benson. Dati kasi parang hirap na hirap sa'yo magsabi ng I love you. To, diba? So, parang sobrang hirap kasi sabihin yun sa daddy ko before. Or hindi kasi tayo naging open katulad ngayon na yung mga bata. So, sabi ko nga sa mga anak ko, hanggat buhay pa, sabihin nyo kung gaano na kami kamahal. Totoo yan. Kasi pag wala na sila, sobrang hirap. Saka ka magsisisi na parang hindi mo nasabi, hindi mo naparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Manny, thank you sa lahat. Sa ginawa mong tulong sa amin, kung naririnig mo lang ako. Ato si Ate Nita, pagdamar kita. Sabi sa ginawa mo sa amin. Nanonood dyan. Hindi kita makakalimutan. Sa ginawa mo kay tatay. Si Rai TV ang bahala. Kay Rai TV magtiwala. Lahat ng trivia niya'y pasok. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Layo ng nilakad natin. Andre, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Muson dahil pinuntahan natin ang pamilya ng isa sa character actor na nakilala natin noong araw. At syempre, dahil sa tulong niya ni Kuya Leo Hernandez. Kuya, maraming salamat talaga. Kasi isa po siya sa madalas na i-request po ninyo sa ating comment section. Bakit wala pa rin kwento about kay Mr. Danny Labra. So ngayon, ito na yung pagkakataon mga dre na makakwentuhan natin ng kanyang asawa na si Tita Nita. So, wag natin patagalin to. Puntahan na natin. Tara! Tara. Tara, kuya. Saan ba yung bahay nila dito? Dito. Kanan tayo dito. Dito. Yung bahay nila. Yun. Ito. May motor ako. Okay. Ay, katukan ako. Lita. Nak. Lita. Hello po. Magandang hapon po. Hello po. Hello, sir. Si Ray po po si Ray. Hello, Ray. Po, si Kuya Leo, sinamahan niya po kami para dun sa interview kay Mami. Sige po, tuloy kayo. Asok po. Sige po. Hi, hello po, Mami. Hello po. Si Ray at Lita. Mga kaibigan natin. Ako po si Ray, si Bel, tsaka si Philip. Sinamahan po kami ni Kuya Leo dito. Pasensya na po kayo sa abala. Hindi, lang yan. Talagang gusto niyo bisitahin. Yan. So, ito na ito na yung pinakahihintay niyong lahat. O, tara. Pasok tayo. Ayan, kagaya naipangako namin sa inyong lahat na mga mahal naming tagapanood dito sa Rai TV. Ito na po yung matagal nyo nang nire-request ang storya ng buhay ni Mr. Danny Labra. At syempre, panahon natin ngayon, walang iba, kanyang misis, si Tita Nita. Maraming salamat po, Tita Nita, sa inyong pagpapaunlak sa amin. And of course, ang bunsong anak, si Sir JR, at ang panganay na anak, ang kanilang best friend, Kuya Leo Hernandez. Batiin niyo po yung ating mga tagapanood sa Rai TV. Sa Rai TV. Hello po. Yan. Welcome sa Rai TV. Yun.
Okay, una-una po sa lahat, mami, kaya po ako narito dahil nga katulad ng nabanggit ko po kanina, isa po si Sir Danny Labra sa madalas na i-request ng ating mga followers na i-feature dito sa aming channel. Bago po ba kayo nagkakilala ni Sir Danny, artista na po ba siya noon? Hindi pa. Hindi pa. Paano po kayo Hindi pa. nagkakilala? Magkaan kami ng baryo eh. Sila dito sa kabilang tulay, kami dito. Ugong Norte kami, sila Ugong Sur. Yun, nagkikita kita pag pumapasok yan. Ang school kasi nila, dumadaan sila sa amin. Yan. Kaya yun, nakikita niya ako. Ewan ko kung bakit Estudyante pa lang po kayo. siya. Ako din, estudyante rin ako. Pero ako sa Pasig nag-aaral. Siya dito sa amin. Yun. Tapos Tingnan naligaw lang. na siya. Wala, tingin ng tingin siya sa akin. Sabi ko, ba't yung batang to, tingin ng tingin sa akin. Sabi ko, di, wala, may gusto na sa akin. Ah. Sabi ko, oy, humanap ka ng ka-level mo. Batang-bata ka pa. Ang tanda-tanda ko na pag gustuhin mo, sabi niya. Basta. Kaya yun. Porsigido. May nanliligaw sa akin. Inaabangan. Sabi ko, binugulpi niya. Talaga? Oo. Inaabangan talaga sinaan niya, binugulpi niya talagang kaya hindi na bumabalik. Natatakot na. Natatakot na sa kanya. Basta may nanligaw sa akin, inaabangan. Nakasilip yun lagi sa may pinto namin. Nakasilip. Ibang klase magmahal din pala si Oo, Sir talaga. Danny. Grabe yan. Isang beses nangyari yun. Na mga Yan. umakyat ng ligaw, ganun. Hindi nanliligaw. Nakatayo lang Hindi, sa ibig tapat sabihin, namin. yung mga inabangan niya po, hindi lang Oo. isang beses. Hindi lang isang beses tuwing Sabado yun. Pumupunta yung mga manliligaw ko tuwing Sabado at Linggo. Yan. Bakod na bakod. Pero pag yun, nakasunod na yun. Nakabantay na yun, nasilip sa bintana namin. Kaya, ganyan. Naku, sa paglabas yun, uupa na. Paglabas na ng gate namin. May mga kasama siya. Wala, sila mag-isa. Grabe pala si... Matapang yun. Matapang. Paano po siya, nanligaw ng formal? Kung puro ganun lang, tingin lang, paano siya nag-umpisang... Hindi po normal yan. Paano po? Yung pag umalis ako, susunod na sa akin. Alam ko na talaga may gusto sa akin. Sabi ko sa akin niya, umanap ka ng kaedad mo. Dahil ako, ang laki ng tanda ko sa iyo. Ang tawag niya sa akin, kasi sa amin, Katagalugan, ate, biche, sanse, iting. Apo. Kaya ang tawag niya sa akin, iting. Parang ate. Saka miski saan ako manood kami ng sine, maririnig mo, nasa likuran na namin. Ang talas ng pakiramdam niyan. Stalker. Talagang, grabe talaga yan. Mapurs, Pagka meron akong kasamang lalaki, selos na selos yan, asahan mo. Pag uwi ng lalaki na, bububugin na yan. Grabe. Paano po naging kayo? Sorry, naging kismoso ako ngayon, ha? Medyo nakaka-intriga yung love story. Maganda story niya. Sige po, share nyo sa Kasi amin. kami, barkada kami babae. 4 kami mga barkadang babae. Apo. Siya naman mga barkada niya, mga pinunsan niya. Okay. Pagka yung, doon sa, namin, doon sa labas namin doon, sa may sakayan ng Bantang Crossing, ng Libis, meron yung restaurant doon, may jukebox. Nandun din niya, pag natanaw ako, alis ako, may natanaw ako, susunod na agad yun. Susunod na. Ting, saan ka pupunta? Sabi ganyan sa akin. Sabi ko, wala, dito lang kami, mamasal kami sa Cubao. Sabi ko na, uwi ka kagad ha? Sabi ko na siya. Nakaabang yun. Nakaabang yun doon sa na yun. Pag hanggat hindi ako dumarating, hindi umaalis yun talaga. Ewan ko kung anong nakita niya sa akin. Talagang na-inlove talaga siya, mami. Talagang, yan, may mga girlfriend yan. Bago pa ako. Ligawan. Ako talagang inano niya, talagang desidido siya sa akin. Doon siya, sa inyo po siya na-inlove. Ay, Ilang taon po ba ang agot nyo, mami? Sabi nyo, ahead po eh. 6 years. Oo, 6 na taon. Oo. Kailan dumating sa punto na yung parang talagang naramdaman nyo na seryoso na siya sa panliligaw niya? Yun nga, Nagtanan po ba kayo? Kinasal kayo? Paano po ba nangyari? Ganito, istorya. Yan.
Makinig tayo mga bata ha. pumunta, pumunta ako sa nanay ko kasi pag yung Lunes, Martes, nanonood kami ng sine yung barkada ko. So, pumunta ako sa nanay ko, hihingi ako ng pera. Di paglabas ko na, sa wakwak boss kasi nagtatrabaho nanay ko eh. Paglabas ko ng gate, naglalakad ako, nakita ko na siya. Sabi, oh, ba't ka na dito? Nakita ko tayo eh. Kaya kasi sinundan, wala kang kasama. Sabi ko, no, ba't pa ako sinundan? Sabi ko, gano'n. Eh, siyempre, magkakaibigan, magkakabarkada. Di kasama, uwi na kami, nag-intay kami ng bus. Dahil nasa ako kami, Mandaluyong yun eh. Uwi na kami ng Rosario. Nakita namin yung kaibigan ko, galing pala ng Divisoria, barkada akong babae, si Stacy. Sabi ko, hoy, pupunta kami sa inyo. Kami ng bayabas, sabi niya. Sige, antayin ko kayo, sabi niya ganyan. Di punta naman kami. Pagdating namin doon, wala siya. Sabi ko, wala po si Tessie, sabi nga. Wala po, pero darating na yun. Eh di, nandun na kami, umakit kami sa taas. Sa bahay niya, doon kami sa bintana, inaabangan namin. Tapos, ginagawa, hinihila ako. Hinihila ako niya. Ano gagawin mo sa akin? Sabi niya, halika dito tayo, sabi niya. Naku, pilit ako. Inaano ko, niyayakap ako. Naku, bastos ka ha, sabi niya. Bumaba ako, iniwan ko sa doon. Nung kaibigan pa lang namin yun, pumunta sa Ugong, yun ang istorya, pumunta sa amin. Nasa Kainta kami. Tapos, dumaan siya sa amin, sa Ugong. Binalita doon, nagtanang kami. Hindi, siyempre, tapos pagdating niya, sabi kay Dani, ako, huwag ka uuwi. Balitang-balita sa Ugong, nagtanang kayo. Ha? Ba't mo babalita? Hindi mo kami nagtatanan. Sabi ko gano'n. Hindi, ginawa ko. Sabi ko sa kanya, ayan, Danilo, ano mo ginawa mo? Ayan, nabalita, nagtanong daw tayo. Sabi ko, sige, umuwi ka na sa Ugong. Pumunta ako sa tiyahin ko sa Marikina. Doon ako magpapahatid sa amin. Jadi sakay namang, pagdating na Rosario, sakay kami ng jeep. Eh, puno yung jeep. Sumakay siya. Oh, hindi, ako na lang mag-isa. Sabi ko, kaya ko mag-isa. Sabi, hindi, sasama kita. Ang mahirap na. Sabi niya, pagdating ng Manggahan, pinara niya yung jeep. Eh di, siyempre, puno yung jeep. Nakakaya, nakatingin sa amin. Bumunta ka na, halika na. Sabi niya, niyaya ako, hindi na pa, sunod-sunod na ako sa kanya. Dahil siyempre nakakaya, puno-puno yung jeep. Yan, tapos yun, pumunta kami doon sa pinsan niya. Hindi ngayon, nandun kami hanggang gabi, nandun kami. Sabi nung ate niya, Nit, nagtanan ba kayo? Saka hindi ho. Sabi, hindi ho kami nagtanan. Sabi ko nga kay Dani, pupunta ako sa tiyahin ko eh. Dito niya ako, sinama ako dito sa inyo. Naku, kinabukasan. E di magdamag kami magkasama na, nasa sala kami, ako sa set natulog, siya sa baba. Kaya sabi ng ate niya, tanan ba kayo? Sabi ko, hindi po, talaga hindi kami nagtatanan. Sabi niya, mahugong boyfriend yan eh. Sabi ko gano'n. Naku, kinabukasan, nandiyan na yung kapatid ko, ay, pamangkin ko, tsaka yung bayo ko. Nasa tindahan, sabi, Nita, nandiyan yung pamangkin mo, tsaka yung bayo mo, nahanap kayo. Ano sabi mo? Sabi, wala dito si Nita, sabi niya. Sabi, sumunod na bakit kay, nung hapon, yung tsuhin ko na, at saka yung ate ko. Sabi ng ate ko, ba't ka, ano man nangyari sa'yo? Ba't ka hindi, pumunta kami sa kay Tessie, tapos sinabing Tessie, balita raw sa Ugong, nagtanan kami. Hindi naman kami nagtatanan. Sabi, kasi sige, hindi ka na. Kasi yung manliligaw mo, ako yung manliligaw na architect, nag-aaral ng architect siya. Buddy, sabi niya, kahit doon, sumama ako sa lalaki, makakasalan pa rin daw niya ako. Kaya ko, hindi na pa, ate, hindi na pwede. Kasi siyempre nakakaya sa Ugong, kasama ako ng lalaki magdamag. Sasabihin ba nila, walang nangyari sa amin?
hindi na ako sumama sa ate ko. Sabi ba, umiiyak ang ate ko. Alaway ko nita, sabi gano'n. Sabi, sige na ate, sabi hindi na ako uuwi. Ginawa naman ng tatay ni Danny, inano kami, pinakasal agad kami sa huwes, sa kainta. Naku, pag tingin namin sa ugong, ang daming tao. May handaan na. May handaan. Ba't ganun? Hindi naman tayo mag-sasabat ng gano'n. Yun, doon simula. Then, parang parang hindi pinlano. Talagang ang pag-asa kayo, sabi ko, ang pag-aasawa palang tao, talagang hindi mo talaga Hindi mo inaasahan. Plano, hindi mo na talaga inaasahan na yun pala ang buhay mo. Kumbaga, Yun ang talaga nakatakda sa akin. tama. Siya yung Yes. destiny nyo. Pero Ang galing naman ng love napakabait. story. Mula nang kami yan, yung naging buhay niya nung siya binata. Siga yan eh. Kung tawagin sa amin, sabi niya, di nabalita nga sa ugong, nag-asawa na ako. Sabi ng mga taga sa amin, sino nag-asawa ni Nita? Si Danny? Ay, bakit yung nag-asawa? Si Danny Ugong. Danny Siga. Sabi Tawag ko, sa kanya? ako, tinakula ko ng magulang ko. Talaga? Ako, 1 taon ako hindi nakapalik sa amin. Ayaw talaga. Kaya lagi ako umiiyak. Pag nakikita ko nanay ko, galing sa trabaho. Pag nakita ko gano'n, umiiyak na lang. Talaga hindi ako nakapalik. Pero sa umpisa lang yun, siyempre. Nang magkaroon na kami ng baby, yun nga, si Glenda nga, si Gerly, Apo. yun, nabago ang buhay niya. Bumait siya talaga. Ang galing ng love story. Talaga. So, ibig Yeah. sabihin, mami, nung nag-start kayo, di ba po, nung naging kayo, hindi pa siya artista. Yeah. Hindi pa. Hindi kasi yan, nakikita ko yan, pag may shooting sa amin, suntok ko kunyari na suntukan, napapakita ng sa mga artist, sa mga direktor. Eh doon, may extra na. Kinuha sila, may extra sila dalawang magkaibigan, nagbo-boxing sa lubluban ng Kalabaw. No, kahit puro putik, tinanggap. Doon siya nag-umpisa. Doon yan. Kaya yung artistang may hilig sa action, si ano ba pangalan? Karate? Oo. Ramon Zamora? Hindi, yung isa pa. Raym Alonso? Hindi, Bisaya yun eh. Roberto Gonzalez. Yun. Si Beto. Naku, pag nakakita na magsushooting sa bundok, tatakbo na yan doon, magkakarapihan, mag-aano, doon siya nagsimula. Kinuha siyang extra. Tapos nga, Tapos nagtuloy-tuloy na. yun, tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa naging pero nung asawa ko, hindi pa. Hindi pa siya, Siyempre dahil umpisa pa lang, mag-asawa na kayo, nag-uumpisa pa lang siya sa showbiz, kayo na eh. So nakita niyo yung progress ng career niya sa showbiz, di ba? Nag-start siya ng bilang extra. Oo. Paano umangat yung career niya bilang character actor? Yan, sa Balisong. Yan, balis. Yan umangat ang niya. Ewan ko, ba't natuto siya ng ganyan? Hindi niyo rin alam. Hindi ko rin alam. Tatatakot na ako. Baka mabaksakan yung paa niya o dalas mahiwa. Nahiwa. Pag ganun-ganun siya. Ini-ensayo niya talaga. Kaya pati si Glenda, yung anak ko, ang galing. Magkalaban sila eh. Nag-shooting sila. Sa Lido Beach kami nag-shooting nun. Magkalaban sila mag-ama. Natalo niya tatay niya. Magaling pa anak kaysa sa ama, sabi niya. Talaga. Si Cheryl Puentes ang pida doon. Madalas niyang kasama na naalala ko po si Roldan, si Roldan Aquino. Oo, bait yun. Tandem niya talaga yun, no? Oo, yun ang tagapangaral namin. Binigyan pa nga kami ng Bible niya. Oo, kasi na-interview ko din yung anak niya eh. Oo. Last time, pero wala na rin daddy niya na. Talagang namin, kadikit na kadikit. Nagka-problema kami dahil nga sa yan ang umaayos sa amin. Kumusta ang buhay niyo noon, mami? Nung, syempre, naabutan ni Sir Danny yung yung tick ng Philippine movie. Yung kalakasan ng pelikula noon. Maraming project. Oo, marami siyang project. Lahat. Kasama ko lahat siya sa pelikula. Sa Baguio. Saan ang Buwan na kami location? sa Baguio. Yung Star Cinema. Yung cocaine. Okay. Okay. Si Doon. Eating. Oo, doon yung senior niya, 1 buwan kami doon. Nasa Baguio Palace ako noon eh.
naiiwan ako mag-isa doon. Kasi ito, uuwi. Kasama ko rin ito doon. Sana sa Baguio. Para kami taga Baguio. Lahat na shooting niya sa Baguio. Kasama kayo. Oo, nag-shooting sila sa kay Jun Aristorenas. Hmm. Batang Maricel si anak ko, si Glenda. Hmm. Jun Aristorenas, Robin. Para sa ating mga tagapanood po, Mami, sino yung mga closest friends ng Sir Danny sa showbiz? Mga malalapit niyang kaibigan na naaalala ninyo? Talagang, ano siya, dikit na kaibigan talaga niya. Si parang Rudy. Rudy Fernandez. Ah, Rudy Fernandez. Talagang dikit na dikit niya. Hmm. Tapos, sino pa ba itong isa talagang ano namin na Close niya. kaibigan niya. Yan. Si Robinson. Yan ang kaano. Kaya siya ang gumawa ng paraan para maipasok siya sa GMA. Dati hindi ano yun, wala siyang pelikula sa GMA. Opo. Siya ang nag-uusap doon sa Ni Sir Roy Binson. Oo, maipasok siya. Okay. Hanggang sa naging ano na siya, regular na siya doon. Pero Late na po yun, no? Late na yun. Late na yun. latter part na yun ng career Pero niya. talagang ano yan si Parang Rudy. Kaya lahat ng ano ni Parang Rudy, kasama kami. Gaano ba kabait si Sir Ay, Rudy Fernandez? Grabe ka ito tao. Wala akong masasabi dyan. Walang kayabang-yabang yan. Yan. Tsaka si Parang Rudy, Philip Salvador. Philip Salvador pala, kadikit din. Yan ang sa bangkay. Mabigatin yung mga Oo. tropa ni Sir Danny. Ay, Sino ang pong bagal. inaanak ni Sir Rudy? Sa anak mo ninyo? Yung dalawa lang naman anak niya lalaki. Hindi, yung paano niyo po siya naging kumpare? Panganay namin. Sa, Ma'am sa Glenda. ano ko. Girly. Sila, ano, Hmm. yung Edo Manzano, Hmm. si Parang Rudy, Hmm. Dennis Padilla. Si... Ayun, ninong sa kuding anak. Si Panay Kevin. artista ang ninong nila. Shout out. Kasama ko yan isang araw. Ayun. Mabait yan. Asawa niya si ano, di ba? Si Dati, Marjorie, Marjorie. wala na po eh. Wala na sila. Wala na po. Ano ko alam ko nagkabalik ka na. Wala na po, mami, matagal na. Wala na. Kayo po, sir, tatanong ko po, ang bunsong anak, ano yung mga naalala nyong memories niyo with your dad? Yan lang. Alam ko marami. Ako sa end ko kasi syempre, at first medyo nahirapan ako like kasi dun sa unang sexuality ko. So medyo hindi ako naging ganun ka-open sa dad ko dun sa Panahon na yun. Oo, panahon ko na yun kasi yung idea na action star yung tatay ko eh. No? 'Di ba? Siga siya tapos kumaga parang mahirap mag-out. Hindi ako makapag-out. So, kung tatanungin niyo ko kung ano yung pinakamasaya talaga na part ko with my dad is nung nag-out na ako sa kanya. So, kasi, alam mo yung, kasi back in the 80s, 90s, hindi naman pag ganun ka open tayo sa amin, sa mga LGBTs. Diba? So, nung nag-out na ako sa dad ko, sobrang sarap sa pakiramdam kasi tinanggap niya ako. I was expecting kasi na magagalit siya. Ang sabi lang niya sa akin is parang sa industriya nga is marami siyang nakasamang katulad ko. And ang binili lang niya sa akin talaga is wag mong kakalimutan yung pag-aaral mo. Kasi yan lang yung maiiwan ko sa'yo. Parang bila ko na Wala siyang ibang sinabi na hindi siya against. Wala. Naman ka. Sobrang spoiled kasi ako ng dad ko talaga kahit nung bata. Dahil bunso. Oo, siguro. Tapos, siguro isa pa is yung pinag-aartista kasi talaga niya ako. Gusto rin talaga niya ako mag-artista. Kaso, for me, this is really masaya, no? Kasi gusto niya ako mag-artista, pero kasi gusto niya action. Sige, share mo sa amin. So, syempre po, kumbaga sa isang katulad ko, mahirap eh. Hindi ko kaya talagang itago yung sarili ko. Bakit? Saan ka ba, pinasok ng movie, sir? So, ang unang movie ko talaga, yung parang, anong tawag dun, yung unang-unang nilabasan ko is yung Tuklaw kay Richard Gomez. Pero maliit pa kasi ako noon. So, wala mo yun, parang typical child child extra. Tapos, nung pinasok niya na ako ng, pinasok niya ako kay Kuratong Balileng, kay Tito Jinggoy. So, syempre, alam mo na, di ba, patayan. So, sobrang hirap nung role para sa akin kasi hindi natural yung sa akin eh. Diba? And then there was a scene kasi na
kailangan kong umiyak. Kasi I was, di ba natawa na siya? Kasi nasa harap ako, tapos nasa likod ko yung dad ko, kailangan kong umiyak. So, wala talaga, hindi ko talaga magawang umiyak. Kasi nga, hindi ko kasi talaga, kumbaga parang, yung role is really not for me. Parang para sa akin, doon pa lang siya. Yung para umiyak ako, talagang kinaltukan niya ako ng pasimple. So talaga napayak na. So it comes natural yung iyak ko talaga. Kasi kaya nasaktan kasi talaga ako, pero sinimplihan niya. So, tapos yun na nga, tapos nung nag-out na, kasi nga parang it's so hard talaga na na sumunod dun sa yapak niya. Kasi nga, syempre action star siya eh. Diba? Pero kung sabi ko nga sa kanya, alam mo dad, kung ang binibigay mo sa akin, yes, yung leading lady. Baka Ann Curtis na ako. Diba? Yung ganun. Pero, honestly, parang as a father, as a tatay, wala talaga akong masasabi kasi hindi ko naranasan yung kwento na nilulublob ka sa drum para gawin kang lalaki. Hindi naman. But he's so gentle. Oo, masyado siyang siga or astigin siya sa mga pelikula niya. Pero sobrang bait talaga. Sobrang lambing. Alam mo yung tuwing darating niyang lagi akong may pasalubong. Actually, hindi lang ako, pati mga kapatid. Lahat. Lagi yan. Tapos, meron kaming every Sunday nung nabubuhay pa siya. Kailangan kumpleto kaming kakain. Wow. Malabas kami. Lalabas kami or kakain kami all together. Hindi pwedeng, Hindi makakasama. pwedeng may kulang. Parang ganun siya. Nung yun na, one time nahuli din ako ng dad ko, nagme-makeup ako. Kasi tagpo pa ako nun di ba? I was waiting para dun sa sasakyan ko dahil papasok ko sa school. Tapos, yung dad ko nasa kotse. Tapos ako, habang nag-aabang ako, nagpa-foundation ako. Tapos bigla siyang tumigil, tapos biglang binaba niya yung window niya, nakita ko siya. Tapos takot na takot ako. Tapos ang sabi lang niya, hindi ka natin kita. Or sumabay ka na. Tapos, alam mo yung takot na takot na umuwi. Natakot talaga umuwi. So, alam kong naramdaman mo ba na naramdaman niyang hindi ka straight? Feeling ko naman. Alam kong alam niya. Alam mo. Oo. Siguro hinihintay lang niya talaga akong yung magsabi ng diretso sa kanya. Oo, kasi never niya, nung nahuli niya, kasi nung time na hindi pa ako nag-out nun, nung nahuli niyang may hawak akong compact, tapos nagpupulbos ako. May lipstick pang ito. May lipstick pa ako. Tapos pagbaba nung window niya, nakita niya. Hindi naman niya, natakot, hindi siya nagalit. Ang sabi lang niya, sumabay ka na. Ako sa sobrang takot ko, hindi po. Babae na lang po ako. So, ganun, kasi natakot ako kasi hindi pa ako out during that time. Tapos takot akong umuwi. Tapos yung pag-uwi ko, very casual lang. Kumain ka na ba? Kumain ka na dyan. So wala, siguro talagang feeling ko, iniintay lang na talaga mag-come out. So, tapos nung nag-out ako, sabi niya, go girl. Pero wala talaga, hindi siya Pero I'm sure, pagdating naman sa mga anak mo, hindi ka ganun. Open ka rin. sa Ganyang issue. Oo, wala naman akong, and then my kids are very broad naman sila when it comes dito sa ganitong situation. So, Importante yan, supportive ka sa mga actually, sobrang happy ng dad ko kasi nga hindi niya in-expect na mag-aasawa ko eh. So, nung nagkaroon ako ng 3 anak, syempre sobrang saya niya kasi kakalat na yung apelido niya eh. Siguro, I guess, that was his first disappointment eh. Nag-iisa ka lang po ba na lalaki? Dalawa kami, kaso yung brother ko passed away, tapos hindi rin nakapag-asawa. Okay. So ako na lang yung niya, kumbaga ako lang yung magpapakalat ng apelido niya. Pero sobrang saya niya nung nag-asawa, nung nagkaanak ako. Kasi kumbaga, sabi niya, kakalat. Sabi nga niya nun, isasanla daw niya lahat ng mga churches para lang sa akin eh. Pero yun, so, alam mo yun, sobrang ako for me, very happy ako na kahit papano before he left. Naabutan naman niya yung mga apo niya sa akin. So, na-meet naman siya nung mga apo niya sa akin. So, Ikaw kay Leo, bahagian mo naman kami ng samahan nyo ni Sir Danny. Parang extra lang. Okay. Tapos nakilala ko si Kuya Danny Labra. Danny Labra, okay. Yun. Si Kuya Danny kasi friendly masyado. Palakaibigan si Kuya Danny, palabati siya. Nang naging close kami ni Kuya Danny noon, tapos si Kuya Danny napunta sa 7, hinatak niya ako sa 7.
I'm sure marami kasi madalas kayo magkasama eh. Marami, oo. Marami talaga. Basta yung sa akin, yung pinaka-memorable na nakasama ko si Kuya Ed. Si Kuya Ed. Si Kuya Danny. Kuya Ed na naman. Si Kuya Danny, yung yung nasa hospital siya, yung tumawag ko kay Ate Nita, nausap ko si yung minura nga ako, sabi ko kasi, may nagsabi sa akin, si Kuya Danny, hinahanap ka, tawagan mo naman, ganun. Di tinawag ko si Kuya Danny. Pag tawag kong ganun, hello Kuya Danny, minura ka agad ako ni Kuya Danny. Sabi, Leo, putang ama ka, sabi sa akin ni Kuya Danny. Kung kailan mo mamatay na ako, tsaka mo ko tatawagan. Yun yung hindi ko makakalimutan kay Kuya Danny. Pero yung taong yun, sobrang Kung sa lang mahal na mahal ako noon. Mahal na mahal ako ni Kuya Danny. Grabe. Oo, sobra. Ibang klase. Lalo na pag pupunta ako sa bahay nila, sa Ugong. Papunta na kami sa bahay. Kuya Danny, magkasama kami. Nasabihin ni Kuya Danny kay Ate Nita, Nita, pagluto mo na si Leo ng baboy, ng pork chop. Hindi kumakain ng isda yan. Ganun si Kuya Danny sa akin. Sobrang sa akin si Kuya Danny. Mabait si Kuya Danny. Siya rin yung nagtulong sa akin na kung paano makilala yung mga artista. Kasi yung nga kasi, di ba, parang hindi kanya basta pagkasama ka niya, eto si pare, si artista to. Eto, artista to, eto, ganun siya. Hindi ka iiwan, hindi ka lang, diyan ka lang sa tabi. So malaki yung niya, part niya sa pagiging artist. Kasi bago ko nakilala si Kuya Roy, sila Kuya Ed, si Kuya Danny mo nakilala ko. Ganun? Oo, siya muna. Hey. Siya yung nagpakilala sa akin si Kuya Danny. Kaya ako nakilala rin. Kaya lagi kami sa kanila nun. So malaki rin pala utang na loob mo Oo, si kay Kuya Danny yun. Okay. Sir Danny, pwede niyo pong bisitahin si Leo para Santo man. ka na daw po niya. Alala niyo po ba nung mina yung Tagalog action movies din noon, mga di ba classic na pelikula. Kumusta naman ang buhay noon nung naramdaman niyo, I'm sure, yung paghina ng pelikula that time? Wala. Wala na mga masyadong project. Wala. Nalungkot din siya. Pero sabi niya, darating din na uli ang pelikula. Sabi niya. Ngayon, ipalabasa yung anak niya hindi nakatulong sa amin. Okay. Hindi naman kami na nakapag-abroad nga yung anak ko. Kahit pa paano Pero support yan, hindi tumitigil. Lagi yan pupunta sa Dabi, sa Magnatec. Siyempre, pag may di na kumukuha siya, di may bayad din, kumikita siya doon. Okay. Masadlay siya doon. Lagi siya sa Viva, lagi sa Octo Arts, sa Star Cinema, lahat yan. Pinupunta niya, lalagari niya. Talagang masipag yan. Maghanap buhay. Maghanap buhay. Kasi syempre, Hindi yun yung passion niya tumitigil. Di ba, no? Hindi tumitigil talaga. Grabe ang pagkaano niya sa pelikula talaga. Pagmamahal niya Ganun niya, mahal niya pelikula. Madalas din siya kay Mahal na mahal ni Pero, so, naku, binigyan pa yan ng rice cooker. Ano pa binigyan niya kay Danny noon? groceries. Ano pa ba yung binigay ni Ate Glo sa kanya? Tapos si Charito Solis. Dinadalan pa kami ng ulam sa bahay. Yan, si Charito. Napakabait, oo. Ang dami niyang malapit na kaibigan, no? Mga matataas na tao. PJ. PJ talaga. Pupunta kami sa Antipolo. Ang taas nga ng bahay niya. Big Soto. Ay, ako si Bisoto. Si Danny, ha? Sir Manny. Yan. Napakabait. Mabait siya si Vic. Naintindihan mo sinabi ni Chef? Naintindihan ko. Kaya kumusta naman mami nung maitanong ko lang sorry Oo. nung nagkasakit siya, mga anong taon yun? Anong taon yung 2016. 16. Ano po bang naging sakit niya? sa pneumonia? Parang Sa puso. sa baga. Kasi may Pneumonia. hika si daddy ko talaga. Oo. Tagal na. Matagal na siyang may hika talaga. Okay, sa So, Parang komplikasyon. oo, nagkaroon ng complication. So, yung nagkatubig yung baga niya, tapos yung baga natubigan yung puso. So, yun yung naging cause
Ano? Yun, hindi ko makayanan yun. Hindi ko matanggap Bakit po, ma'am? na mawala sa si Danilo. Kaya pagka naiyak na rin ako. Yeah, ganun Because talaga. sa sobrang ilang taong kami na nagsama, mag 50 years na. 2 taon na lang iniintay ko dahil na kami, mag-golden Golden. anniversary. Yun ang pinaghahandaan namin. Apo. Tapos yan, nagkasakit nga siya. Nakumpay siya sa... Kung meron, nagpa-check up muna siya. Dinala ni Glenda, yung anak, check up. Tapos sabi, obserbahan daw. Then, hindi pinakain mo na. Kinabukasan, chinek up. Wala, dire-diretso na sa ospital. Dahil manas yung paa niya. Matagal po ba siyang nag-bedridden po ba? Hindi naman siya Hindi naman. Hindi siya nagtagal. Sa hospital po ba siya? Hospital. Gaano po siya katagal ba sa hospital, sir? Isang buwan ata, halos din. Ganun. Yan din ata. Ay, hindi naman, no? Mga dalawang linggo. Tatlong linggo sabihin natin. Tagal siya sa hospital, sa confinement, pero hindi siya nagtagal sa ICU. Pinasok sila, Oo. ipinasok sa ICU. Yung gusto lalagyan daw ng parang ayok talagang pumayag. Na tubo. Oo, Tubo. ayok pumayag. Kaya nahihirapan daw niya. Hindi, nasa labas kami lahat, nag-iiyakan kami. Pag narinig namin yung sumusuka siya, talagang nalaglagang Mahirap talaga. talaga yun. Mahirap talaga. Ayun. Mahirap talaga sa kalooban. Kila ilang wala pa isang linggo sa ICU. Parang 3 or 4 days lang. Tapos inuwi niyo po ba siya? O doon na siya Dito binigyan? sa Doon na puneraryan siya. Doon na po siya binawian, mami. Mami sa... Oo, sa ospital. Kaya si Leo yan tumawag. Naku, iyak na iyak. Iyak din na iyak si Leo. Nagpuhitaan niya yan. Naku, ganyan na lang iyak ni Leo. Sa lahat ng nakasama ni Danilo. Apo. Yan. Si Leo ang naano ko talaga sobra iyak niya. Hindi niya matanggap na mawala si Kuya Danny niya. Pero ang para naming anak, si Miguel. Kilala mo si Miguel? Kaysa din na. Produce. Oo, para naming anak yan. Yan ang talagang yan ang talagang dikit sa amin. Yan ang nag-aalaga kay tatay. Doon nga yun, pinagdaan natin ni Direk. No. Parang hindi ko naman din Si kasi Miguel. mabilang yung mga naging kaklose ng daddy. Pero kakulos Kasi talaga niya. lahat naman kaklose na talaga. Pero- So, hindi ko lang ma-differentiate Ah, na talaga yung sobrang close na. Pero sa totoo lang, Marami talaga siyang nakasama. pero sa totoo lang, talaga yan si Miguel. Hindi kami iniwan yan. Yan ang nakalimutan ko sabihin sa ina. Yan talaga ang close na close kay tatay. Miski may sakit si tatay, hindi kami pinabayaan yan. Nang mamatay siya, lagi na yan. Tapos nung nakaburol siya, kung 1 linggo nakaburol, 1 linggo rin nandun siya. Hindi kami pinabayaan yan. Hanggang sa ngayon, nanay, sabi, Nangumusta pa rin. kamusta kayo? Yun, lagi ako pinukumusta na, mahal na mahal ko kayo, nay. Lakasan niyo yung katawan niyo. At pupunta ko dyan, dadalawin ko kayo dyan. Gaano kabigat yung Salamat. epekto ng pagkawala ni Sir Danny sa pamilya? Napakabigat sa amin. Kasi napakabait talaga. Diyos ko, kahit nagkaroon ng balong, yung problema namin na, siyempre, siya sa pamilya. Apo. Hindi Siyempre, mawawala. lalaki yan di ba? Apo. Pero ako hindi ko ininda yan. Hindi ko pinansin yan yung mababae siya. Hindi ko bahala kayo dyan. Alam niyo naman bawal yan. Kaya sabi ko sa kay tatay, hindi balik ka mambabae, huwag ka lang mag-aanak. Napakasakit. Parang hindi matanggap na, Hirap tanggapin. hindi matanggap namin talaga. Kasi nga, ang bait-bait sa mga anak, hindi na mamalo, hindi na Grabe. Kaya yun nga, ayaw ko mapag-uusapan Sensya na po. na hindi matutuluan luha. Kahit minsan, nag-iisa ako. Nakahiga ako. Kukulong na ako sa kwarto. Pag nakita ko yung Naalala niyo na lang bigla. talagang ngayon, hindi na wala-wala sa akin.
Ikaw, sir. Sobra. Ako siguro, ako talaga masakit din talaga para sa akin kasi Lalo kay Glenda, naku. yung daddy ko kasi for me, hindi talaga, never nagkulang yan lalo na sa aming magkakapatid. So, very supportive yan. Spoiler yan eh. Lahat talaga, hanggat kaya niyang ibigay, bibigay niya sa'yo. Wala siyang pake kung mahal yan or what. So, nung nawala yung dad ko, first, at medyo nahirapan kami nung nung nawala ang Philippine movie, di ba? Humina. So, nakikita mo pa rin yung effort ng dad ko talaga na, bro, yan, lumarakit pa rin siya. Talagang, yung nga, lumalagari pa rin siya kahit na, kana pa rin siya ng trabaho hanggang sa nagkasakit na siya, di ba? So, nag-weekend na rin yung, siyempre, nagkakaedad na rin siya, tumatanda na siya, di ba? So, naging weak na rin yung katawan niya hanggang sa nga na nag-pass away siya. So, siyempre kami bilang, like ako, katulad ko, bunso ako eh. So, sanay ako dun sa, Dad, bili mo akong ganito, bili mo akong ganyan. So, when I lost him, sobrang hirap. Kasi nasanay ka na ng ganun, Kay, na meron kang, parang in an instance, makukuha mo agad eh. Pagka isang sabi mo lang. So, maraming pagbabago, nagkaroon ng mga challenges, di ba? So, thankful kami dahil may kapatid naman kami kahit papano na who's there to support us kahit papano. Pero iba pa rin kasi yung may haligi ng tahanan. Yung pagmamahal ng ama. Iba pa rin yun. So, actually, until now, naglolong pa rin ako doon. Dumarating pa rin sa point na alam ng mami ko yan kapag medyo stress out ako. Pagod ako sa trabaho or what. I used to go to him pa rin. Just to chat lang. Parang, Dad, tulungan mo naman ako dito. Kasi medyo mabigat, nabibigatan ako. Oo, nilabas mo. Tapos yung pakiramdam nun, yung pagkatapos ng pagkagaling ko sa kanya, parang refresh ka na. Parang iba na yung aura mo. Oo, gumagang yung pakiramdam. So, actually, hindi lang naman ako yung gumagawa nun. Even yung mga ibang kapatid ko, mga pamangkin ko, they do that. Then, kinakausap pa rin namin yung daddy ko. Sir, meron ka bang mga gustong sabihin sa kanya noon na hindi mo nasabi? I'm very proud of him. Sobrang proud ako. Siguro, naiiyak ako kasi nung bata ako, I always wanted to make my own name eh. And ayoko nung nakikilala ko as parang, anak ni Danny Labra. Yung para kasing Sarili mo may shadow, parang naging, alam mo yun, naka-shadow lang ako, na parang people know me, parang, si JR na anak ni Danny Labra. Yes. So, hindi ko na-realize na, it looks pala na, hindi ako proud sa dad ko. So, ganun pala yung tingin ng mga tao sa akin. Kasi, hindi ako nagsasabi na, anak ako ni Danny Labra. Never ko yan sinasabi. Never ako nag-introduce ng sarili ko na, anak ako ng artista, anak ako ni Danny Labra, sikat ang daddy ko. Wala akong ganun. Hindi ako even pag may mga friends ako nakikilala, hindi ko sinasabi na anak ako ng artista or anak ako ni Danny Labra. Malalaman na lang nila dahil may isang kaibigan na parang magkikwento na, tatay ni Danny Labra, thank you. Ay, anak ni Danny Labra yan. Tatay niya si Balisong, yung hari ng Balisong. So, hindi kasi nga, yung point ko kasi nung bata ako, it's not because hindi ako proud sa kanya. Ang gusto ko lang is parang mas makilala sana ako ng tao na ako, like, kung si JR yung kaibigan ko, si JR yung ka-work ko. Yung ganun, di ba? Hindi yung, si JR yung anak ni Balisong. Diba? So, ganun lang yung sa akin. Pero, Na-realize mo. I didn't realize na yung ang dating pala is parang hindi ako proud sa kanya. sa dad ko. So, nung time na when I lost him, doon ko parang, sabi nga nila, doon mo ma-realize eh, diba? So, doon ako nag-start mag-search, nag-research ako, like, and then I was so shocked na parang nag-start pa lang magpelikula yung dad ko ng 1981 pa when the year that I was born. So parang, alam mo yung naisip ko parang, oh my, sabihin talaga yung pag-aartista ng daddy ko yung nagpalaki sa akin. Diba? Yun ang naging sandalan niya para buhayin kaming pamilya. So, ako, siguro yun lang yung masasabi ko. Dad, I'm very proud of you. Thank you so much sa unconditional love. Sobrang hindi kasi mapapantayan yung pagmamahal ng daddy ko sa akin. Especially dun sa kalagayan ko, like as an LGBT person. Diba? Hindi kasi lahat ng daddy is magiging proud. Totoo yan. So, I'm sure na alam ko kung buhay pa yung daddy ko ngayon, he's very proud of me. Me giving him 3 kids,
kung ano man yung start sa buhay ko, I'm sure he's very proud. And I'm very proud of him. And sobrang mahal ko siya. Yun lang siguro talaga. Kasi alam mo yung tayong mga dati kasi parang hirap na hirap sa ibang sabi ng I love you to. Diba? So, Hindi mo nasasabi sa kanya. hindi. Parang sobrang hirap kasi sabihin yun sa daddy ko before. Or hindi kasi tayo naging open katulad ngayon na yung mga bata. So, sabi ko nga sa mga anak ko, hanggat buhay pa, sabihin nyo kung gaano na kami kamahal. Totoo yan. Kasi pag wala na sila, sobrang hirap. Saka ka magsisisi na parang hindi mo nasabi, hindi mo naparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. So, ako yun lang. Siguro, sobrang, I love you, Dad. I can always say it every day. Kung alam ko lang na ganun pala kasakit, diba? Sinabi mo na sana sa kanya. Oo, sana everyday ko sana sinabi sa kanya na mahal ko siya. At sobrang thankful ako, diba? Kasi hindi ko talaga, ang hirap kasi, di ba noon, hindi mo masasabi agad yun. Hindi mo agad, ang hirap magsabi ng I love you sa magulang. Parang hiyang-hiya tayong mga anak magsabi ng I love you. Is mali. Na hindi dapat. Ang hirap eh. Tapos nung wala na, nung nakaratay na, saka mo sasabihin, mahal na mahal kita. It's too late. Hindi na nila maririnig yun. Okay. Diba? So, ako siguro, mga like TV fan, hanggat buhay yung parents nyo, pakita nyo kung gaano sila kamahal, sabihin nyo kung gaano sila kamahal. Kasi, before it's too late, ang hirap bumawi kapag wala sila. At kaya ako ngayon, hanggang sa mami ko, naging very open ako. I used to tell her always, I love you. Yung mga followers natin na nandiyan pa yung mga parents ninyo, napakaswerte po ninyo, no? Saka habang nandiyan pa siya, sabi ko yan, gaya ng sabi ni Sir J.R., paramdam nyo sa mga magulang nyo kung gaano nyo sila kamahal. Dahil pag wala na sila, malaking pagsisisi ang Hindi na makakabalik eh. Hindi mo na mababalikan. Papasalamat po ako sa inyo lahat. Lalo na yung nagmahal kay Danilo. na hanggang ngayon. Hindi ko po kayo makakalimutan, lahat kayo. Dahil napagmahal po si Dani. Lahat kayo. At ano kay Dani. Mga kaibigan niya, mga kasama niya, lahat. Mahal ko rin kayong lahat. Mula kay Philip Salvador, kay Ari Eddie, Ari Edo, Ari Rudy, kahit wala na po kayo. Patag pa kayo sa puso ko, lahat kayo. Isa-isahin ko, marami talaga yun. Ibig Coco Martin, di ba? Coco Martin. Si Coco Martin, lalo naman. Namamatay si Pacquiao, si Sir Manny. Thank you. Bagamat di kita nakausap, di kita na nagte-thank you ako sa binigay mo, pinaabot mo sa amin. Maraming tumulong sa amin nung nawala naman si Dad. No? Kay Imelda Papin, lahat yan. Hindi ko kayo nakausap, hindi ko kayo naano. Kaya ngayon ko sinasamantala na nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Lahat na nagmahal kay Danilo, lahat na nagmalasakit kay Danilo, lahat ng tumulong na may sakit, lalo na kay Manny Pacquiao. Manny, thank you sa lahat. Sa ginawa mong tulong sa amin, kung naririnig mo lang ako. Ato, si Ate Nita, mahal kita. Sabi sa ginawa mo sa amin. Nanonood dyan. Hindi kita makakalimutan. Sa ginawa mo kay tatay. Yan kasi nakatuloy na itulong sa amin. Ni Senator Manny. Manny Pacquiao. Opo. Yeah, actually, sa Sir Manny, si Senator, so Sir Manny, thank you very much. Si Tito, si Bossing, Coco Marty, si Sir Coco. Marami kasi talaga eh. Kumbaga, Kayo ano masyado. lahat. Siguro ako ang isang gusto kong pasalamatan is yung mga fans ng daddy ko. Sobrang thank you po kasi sobrang nakakataba ng puso na nakikita ko share nila. Tapos pag nag-share sila ng video ng daddy ko, alam mo yun, mag-react sila, mag-comment sila. Sarap magbasa ng comments. Sarap. Sobrang sarap magbasa. Yun yung lalong nakaka-proud eh. Nakakataba ng puso na ay, ganun pala talaga kamahal ng tao ang tatay ko. Diba? Kasi
mababasa mo doon na parang, ay, nag-shooting yan dito, tapos ganyan-ganyan, mabait yan. Ang sarap, ang sarap. So, thank you po sa mga nagkatulad nyo, Sir Rhino and the team. Thank you for featuring yung daddy ko, and kasi talagang, ang sarap na alalahanin. Kasi, kumbaga, kayo na lang yung, kayong mga nagpi-feature sa daddy ko, yun na lang yung nagiging basihan namin. Kasi wala naman na kaming way to Opo. yung get yung mga clips nila, 'di ba? So Talagang marami yung nagmahal sa being kanya. remembered. Kasi yung katulad po ng tatay ko kasi niyo, sir, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi kasi sila nagkaroon ng spotlight eh. Kasi nandun lang sila sa side eh. Pero kilala natin yung mukha nila, alam natin yung pangalan nila. Pero never nilang na kwento yung buhay nila, kung ano bang buhay nila behind the camera. Ako ay ng asawa ko, Danny Labra. Mm. Magandang kaibigan, matulungin lahat. Ang ano ko lang po sa kanila, nung mamatay ang asawa ko, para hindi nila kilala. Yun lang ang tinampo ko sa showbiz. Bakit ganon? Parang mga sigat na artista, mga talagang lumaga sa ano. Pero parang sila tinatangi. Pero kay tatay, wala man lang umano. Saan man lang, ganon. Yun ang gusto kong makita sa showbiz. Yung Yung pagkilala. Yung pagmamahal nila sa kapwa nila, kapwa artista nila. Kasi naman talaga nakatulong din naman sa tatay. Yes. Daming pelikula ng ginawa sa tatay. May Walk of Fame naman si Daddy sa Libis. Naman pala. Okay. Bakit? Nagsapasalan ako eh. Mm. Freddy Aguilar. Kay Kuya. Malaki rin ang naging ano doon. Malaki na itulong sa amin. Nagawa siya ng ano, parang concert. Gumawa siya ng isang concert show. Nando para kami benefit family kay namin. Dad. Yan. So, naggawa siya ng isang concert. Announcer na natin si May Bisaya, no? Marami. Lagi nating napapanood si Sir Danny sa mga movies ni FPJ. Hmm. Paano po ba nag-umpisang mag-work si Sir Danny kay The King? Kung hindi ako nagkakamali is parang kinuha siya ni Tito Po noon. Tapos hindi ko alam kung parang driver lang dapat yung role niya, something na ganun. Pero parang natuwa sa kanya si Tito Fernando po, si manager. Tinan mo nga talaga, Benes ko. Hindi na ako nakapasada. Hindi pa rin ako kumbidado ng baklan to. Okay. Natuwa sa kanya hanggang sa pinatawag na siya pagka may mga project, sinasama-sama na siya sa project din. Yun. Yun ang alam ko, alam ko yun yung doon sila nag-start. And then Pinatawag niya? pinatawag siya ni Tito Po. Nagbansag sa kanya ng Danny Labra. Tapos yun din yung actually, yun din yung nagbigay sa kanya nung pangalan ng title talaga. Na Danny Labra. Na Danny Labra. Labra. Speaking of Danny Labra, sir, ito yung palaging pinag-aawayan ng mga followers natin sa comment section. Dininawin natin once and for all, no? Danny Labra tsaka Berting Labra, magkaano-ano ba? Ba't pareha silang Labra daw? Para sa ating mga followers na laging nagtatanong. Hindi po kami magkano. Pero hello po sa mga Labra fan. Labra fan. Talagang nakadikit na sa kanya yung na Danny Labra. Hindi sila magkaano-ano. Kaya kung sabihin niya, magpinsan sila o kaya magkapatid sila. Kaya alam ng mga tao, magkapatid sila ni Berting Labra. Hindi po yun totoo. Actually, dati nung bata ko, pagtatanong ko, ano mo si Berting Labra? Natatanong ka rin, sir? Oo, Bata ka pa? Tito ko po. Ganun ko na lang. Tito ko po. Ganun lang siya. Oo, para wala nang ano. Pero hindi po sila magkamag-anak. Actually, nag-start kasi yan. Kung titingnan nyo kasi yung feature ng daddy ko, sa feature ni Tito Berting, halos similar talaga sila. Similar yung height, yung mukha, yung bilog ng mukha nila. Basic din. Yung, as in kamukha kasi sila. Tapos, they both play balisong eh. Diba? Si Tito Berting yung malalaking balisong. Si Daddy naman yung talagang maliliit. No? Kung hindi ako nagkakamali po, ang alam ko kasing nagbigay ng pangalan nun sa kanya is si manager din. Okay. Si Tito Po din. Kasi, Danny Barisong. opo, Danny Labra. Kasi nga parang, siguro nakita ni Tito Po, ito yung ayon sa kwento ng daddy ko. Kasi daw sabi nga niya, si Tito Fernando pa daw kasi noon is, parang nakikita nga silang magkamukha.
Similarity. So, always similarity. Kaya ang So, alam ng tao, magkapatid kasi sila. si FPJ may Oo. ano yan Nagpapalayo palayo siya, nagpapalayo siya, di ba? So parang doon, alam ko, yun doon siya nabansagan na Danny Labra since si Tito Berting nun is working for Tito Fernando po din naman. Baka yun yung nasa Oblo si Berting Labra, no? Pwede yan, no? Doon yun. Doon nakapasok yun. Kasi ang sa akin naman, ang pagkakaalam ko rin, kwento rin ni Kuya Danny, sabi sa akin, nasa set daw sila, tapos pinatawag siya, si Kuya Danny. Sa ibang project? Sa ibang project, pinatawag siya. Ngayon, sabi sa kanya ni manager na gusto, parang yung acting niya, gusto kita, parang gano'n siya ni manager. Parang gustong makatrabaho ni manager si Kuya Danny dahil magaling daw na artista. Pinatawag. Pinatawag siya si Kuya Danny. Pinatawag siya. Napanood niya? Oo. Napanood niya yung mga pelikula ni Kuya Danny, nagustuhan si Kuya Danny, kaya pinatawag siya ni manager. Narinig mo sinabi ko? Saan pwedeng kontakin ni Desiree si Kulot? Kung ano siya, bago namatay. Sakit si FPJ. Dinala pa namin na Maha sa Beverly Hills. Paborito niya yun. Oo. Bibingka. Ang nagluto, si FPJ. Si Bobby. Dabe Henson. Benson. Siya nagluto no, kami tatlong sa tatay. Tapos saka namin dinala sa Beverly Hills. Sa train ganyan. Sabi niya sa mga kasama niya, "Hoy, lagay niyo to sa sa rep. Wala makikialam niya na." Sabi niya nga, "Akin lang yan." Sabi niya ng FPJ. Kaya sabi niya, "Huwag niyong aanuhin si Danny." Sabi ni FPJ, "Huwag niyong aanuhin yan. Napakagaling na artista niyan." Sinabi niya mismo yun. Ang FPJ. Galing kay FPJ yun, ha? Oo, siya sinabi niyan. Nandun ako, nakaharap ako eh. Kaya nung sabi ko talaga, mahal na mahal ka ni FPJ. Mahal na mahal sa akin. Lakas. Parang nagulat na lang din kasi minsan magulat ako sa daddy ko, parang yung script. May nagpapapractice ng script yan sa akin. Tapos makikita ko na parang, sino yung kasama mo? Big Soto? Manny Pacquiao? Bro. May mga Tataka nga kami dyan. mo, parang ganun pa ako nung una. So, kaya Matataas na tayo. doon talaga. Oo nga eh. Ibigan siya talaga. Ewan ko. Soto, Manny Pacquiao, PJ, Malaki tulong sa amin. Rudy, Philip. Maraming salamat po, Mami, tsaka Sir DR. Thank you so much po. Kaya Leo, ha? Maraming salamat. Palakpakan naman dyan, live audience! Walang bida pag walang kontrabida. Salamat po! Lagay mo na, Mami. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.